ito naman po, paki-explain kasi 'di ba ang unang motion ni Senator Marcoleta was to dismiss, okay? Pumasok po yung motion ninyo to lay on the table the motion of Marcoleta. Tapos hindi, sorry, nagkamali ako. Sumingit si Senator Cayetano at medyo inamend parang nung ginawa niya nung June session. So sabi niya, ano ba yung naging amendment po ba? Archive na lang. Okay. Ngayon, may debate pa rin kasi medyo malabo Ano po ba ibig sabihin ng archive? Does it mean patay na yung impeachment complaint or hindi pa? Technically, hindi. Technically, hindi. Dahil in-archive nyo lang. Yun ang nilinaw ko sa kanila. Nung kinukumbinsi nila ako na pumayag na ako sa archive, kasi naramdaman ko na nakukumbinsi ko sila na tagilid yung dismiss. Tagilid yung paggamit ng dismiss. Naramdaman ng karamihan sa kanila na hindi talaga tama I think I was able to convince some of them. So payag sila doon sa, archive na lang. Parang middle ground. Pero alam ko, nilinaw ko na ano ba yung archive nyo? Sinasabi nila, parang pwedeng the majority vote, pwedeng ibalik talakayin uli. Recall from the archive, no? Mas magaan lang yung lay on the table sa akin. Kasi ang lay on the table ay ibig sabihin nun, hindi nyo binabaliwala, hindi nyo dinidismiss, hindi nyo ina-archive, pero nandiyan lang. Anytime pwedeng bunutin. The following day, pwedeng bunutin Pwedeng uli, i-take up uli yung motion niya. Yun ang tinitable ko, yung motion niya Hindi naman yung articles of impeachment Ang napuntahan nila, una, tinalo muna nila yung motion ko para wag ma-table, yung motion to dismiss. Ngayon, binago nila yung motion to dismiss. Ginawa nila motion to archive the articles of impeachment. Yun ang ginawa. Siyempre, ako naman kinokontra ko pa rin kasi para sa akin, akala ko ba naniniwala tayo sa sinabi ng Supreme Court na wala ka tayong jurisdiction kahit na nag-convene kayo. Nag-convene sila June 9, June 10. Nag-send ng summons sa prosecution at saka sa defense. Pero sinasabi ng Supreme Court, wala raw jurisdiction. So baka hindi alam ng Supreme Court na nag-convene. Okay, palagyan na natin. So sabi ko, siguruhin nyo muna na ina-archive nyo to. Anong ina-archive natin? Sabi ng Supreme Court, wala tayong jurisdiction. Paano natin i-archive ang articles of impeachment na wala sa atin? Sabi ng Supreme Court. Kaya yung ending ng boto ko, doon pa rin Yan lang, nilinaw ko sa kanila na dapat yung archiving, mabubunot natin pag kailangan. Di ba? Pag sinabi ng Supreme Court, nag-reverse. Nag-reverse. Sinabing nagkamali kami. Re-rectify namin ang mga sinabi namin. Kung ilan sa kanila doon, nagpalit. Di pwede natin bunutin. Oo naman, sabi nila So, pero pagdating sa walang reversal at unanimous pa rin o decision nila ay ganun pa rin, may iwan na sa archive yun. Pero pareho po ba kayo na interpretation o understanding din sa term na archive? Kasi meron din pahayag, I understand, based sa media report, si Senator Jinggoy, patay na yung articles of impeachment. Pareho po ba kayo na understanding doon? Baka magkakaiba rin. Siguro hindi 100%. Pero nung tanungin ko sila, yun ang sinasabi nila sa akin. Okay. Kaya ako yung tumigil na rin sa debate. At hinayaan ko na yung magbotohan alam mo naman, siyempre may mga parliamentary strategy pa para pwedeng ipigil yung botohan Marami pang pwedeng gawin. Pero hindi ko na in-exercise yung mga strategy na iba. Ano ba yan yung... Hinayaan ko na. Ubra ba sa ganyan yung closure? Hindi po. Ubra sa ano? Yung closure, hindi ate. Walang closure sa Senate Yun ang maganda sa rules ng Senate Walang closure. So pwede kayong dire-diretso lang. The only time na pwede mong sabihin closure is kung very controversial issue, pagkatapos merong nag-object, yung nagsasalita at saka yung proponent at saka yung nag-o-object, ay pwede magdebate hanggang kingdom come. Ngayon, pag merong magsasalita na kakampi doon sa nag-object o kakampi sa proponent,
Pwede sila, pero maximum 2 hours. Yun ang nasa rules namin. Yun ang nasa rules. So, pero other than that, wala talagang closure yan. Hanggang kinabukas, kung gusto mo magsalita, yung voting, yung explanation of your vote, bawal pigilin ng kahit sino nagsasalita ng kanyang boto. Kaya kung itong bumoboto ay babasahin ng Biblia, hanggang bukas ng umaga, wala kayong magagawa. Ganon sa Senado, ganon ang rules ng Senate nung araw pa hanggang ngayon. At kahit yung mga Senado ng mga ibang mga bayan, yan ang proteksyon eh. So pwede nyo pahabain pala kung gusto nyo yung debate. Oo, pwede. Okay. Pero ito po, yung what do you think of that 19-4 vote? Ano yung implication po niyan? Well, siguro 5 talaga yun eh. An abstention is a no. Polite lang. Ayon kay Senator Ping. Pwede na namin nagagamit yun eh. Abstention is a no. Kaya lang, there are times na pareho nun, yung issue nung archiving. Okay kay Senator Lacson na i-archive, basta mababawi, di ba? Pero hindi niya gusto yung pagkaka-mention na July 25, ganito, ganyan. So with the due respect, parang gano'n na inisip niya, mag-inhibit na lang, mag-abstain na lang ako, sabi niya. Anyway, so tingin ko doon, mabigat din kasi yung dalawang kasama namin sa minority, bumoto sa 19. But nag-i-explica naman sa akin yung dalawa. Even before they voted, they came over to me and were explaining that there are circumstances surrounding their vote and their political circle that to support that motion. Ito, madalas rin binabanggit ito, bago pa humantong dito sa pagboto, yung preserving the independence of the Senate as an institution. Kasi at least ako, impression ko ganito, parang ang bilis tumupi ng Senado. When in fact, you have under the Constitution, the exclusive power to try and decide impeachment cases. Pero dito, yung forthwith ni-redefine ni Chis Escudero, pero yung pag-archive pwede pala going forthwith. Parang how does that reflect on the Senate as an institution? Maganda yung perspective nyo rito, I suppose, dahil kayo yung pinaka-veterano dyan. Maganda yung sinabi mo. Noong February 5, hindi forthwith. At hindi immediately yung forthwith. Pero dito, hindi pa tapos yung MR, pinong-forthwith na. Mali. Hindi naman tama. As usual, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Dapat ganoon naman. Pero ang sagot ko dyan kasi baka ang sinabi kasi ng Supreme Court, immediately executory. Di ba si Senator Chis made the distinction between forthwith and immediately at the start. Ano lang naman, levity aside. Sa mga professor kasi pareho daw meaning noon, sabi nga nila. But then again, binasa ko yung naalala ko yung De Pedro versus Romasan Development Corporation, GR 194751. 2015 ito sabi ng Supreme Court, while the Supreme Court's decisions are immediately executory, they are not considered final until the lapse of the prescribed period without a motion for reconsideration or upon the denial of such motion. Supreme Court may sabi nito Sila rin. Sila rin may sabi niyan So hindi immediately executory. Immediately executory pag final na.